Hello everyone and mega love shoutout po sa lahat ng ating mga supporters, sa lahat ng ating mga manonood sa Ang Sulok Man Kayo ng Mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So ito na naman po si Kapitana ni Heights ang magbibigay naman po ng reaction at opinion dito po sa mga nagbabagang issue dito po sa YouTube. Ayan, not only sa YouTube ay sa Facebook na rin or in social media. At ito nga po ngayon ang nag-iingay na issue tungkol po dito kay Leche Flanger or kay Medit Basilonia, no? So, ayan Medit, no? Aanihin mo ngayon ang lahat ng mga itinanim mong maling nagawa mo dito sa social media, being a social media influencer or being a public figure, no? Ito na yung mga consequences ng mga wrongdoings mo and mga wrong decision mo at mga kamalian na ginagawa mo dito, no? Dito sa social media. Ayan. So, ngayon, ang dami-dami nang lumabas, no? Kung dati alam mo, Medit, ito na yung naging resulta ng masyado mong mapagmataas, no? Masyado kang palaban, masyado kang maingay, masyado kang kumpiyansa, no? Masyado kang naging kumpiyansa sa sarili mo. It is because doon sa mga taong naging backbone mo, doon sa mga taong nasa paligid mo na akala mo ay hindi mawawala sa iyo. But then, sa nangyayari ngayon, unti-unti silang umaalis, unti-unti silang nawawala sa iyo, no? At meron kang mga nagawang kamalian before na imbes na magpakumbaba ka, imbes na linawin mo, imbes na sagutin mo ng tama, imbes na bigyan mo ng closure para magiging successful ka, tuloy-tuloy yung paglakbay mo dito sa tinatahak mong landas na kung saan ay maaabot mo yung pangarap mo, di ba? But then wala no? Masyado ka nagiging, alam mo, hindi masama na magiging palaban, hindi masama na depensahan mo yung sarili mo, pero dapat nasa tama ka, di ba? Hindi yung depensahan mo yung sarili mo dahil meron kang mga pinagtatakpan na mali na nagawa mo before, at hindi sa nagiging palaban ka dahil gusto mong labanan yung mga taong bumabakbak or yung mga taong binibigyan ka ng paglilinaw or yung mga taong pinapaliwanagan ka na bilang isang nakakabata at baguhan dito sa social media ay dapat intindihin mo, no? Intindihin mo at alamin mo kung saan ka nararapat na lugar, no? Kung saan ka dapat na saan mo dapat ilalagay yung sarili mo, no? So dito, no, kung bakit na-provoke, na-trigger itong si Ate Perla Vlog, at kung bakit na-provoke at na-trigger din itong si Kuya Brooks para magsalita, dahil din sa kagagawan mo, no? Dahil sa kagagawan mo, ikaw yung nagbigay sa kanila ng paraan, no? Para magsalita itong mga to na kung tutuusin, kasiraan mo ito no? Hindi ito kasiraan ng ibang tao, kundi kasiraan mo ito na dapat nung una pa lang ay binigyan mo ng paglilinaw at binigyan mo na tamang kasagutan, di ba? Dagdagan pa ng itong mga tao sa palibot mo na imbes na bigyan ka ng payo, imbes na itama ka ay kinukonsinti ka, no? Masyado kayong naging mapagmataas, masyado kayong naging masyado kayong naging palaban, no? Naging palaban na medyo nawawala na kayo sa tama, no? So, ayan, no? Sobrang kahihiyan ito. Ako, bilang naging reactor mo dati, naging defender mo, nung time na sinabi mong ayaw mo masira yung pangalan mo, ayaw mong masira yung kredibilidad mo, ayaw mo masira yung tawag dito, yung puhunan, no, ng pagiging successful mo, di ba? Ayaw mo masira yung pagiging scholar mo, yung pagiging ambassadress mo, representative ng Naga College Foundation. Naintindihan ko yun, nag-giveaway ako, no? Kasi hindi mo ako pwedeng baguhin kasi ito na yung
Ito na yung karakteristik ko bago pa ako pumasok sa community mo, no? So, nag-giveaway ako dahil gusto ko, no, ibigay sa iyo yung sinasabi mong ayaw mo masira yung pangalan mo, no? Ayaw mong madungisan yung kredibilidad mo, no? At yun yung naging puhunan mo para balang araw maabot mo yung pangarap mo. Ayaw mo bigyan ng toxic yung community mo. Gusto mo bigyan ng peace of mind yung mga supporters mo. But then what happened? No? Anong nangyayari ngayon? Sobra-sobrang pamamahiya, sobra-sobrang actually hindi to paninira sa iyo, Medit, kasi may basihan. Yung tinatawag na paninira is yung gumagawa-gawa ka lang ng kwento para siraan mo yung ibang tao. Pero kung merong issue, merong basihan, 'di ba? Para pag-usapan ka, para balikan ka, hindi ito paninira, no? Hindi ito paninira. Alam mo, ang pinalang ka solusyon dapat dito, sinagot mo ng maayos, binigyan mo ng linaw, no? So, ayan, kung paano mo sinira ang buhay ni Ate Perla noon, ni Ate Perla Vlog, kung paano mo siya pinahiya doon sa social media without any basis, without any evidence, eto na. Kaya alam mo, Medit, naniniwala talaga ako. Lagi ko talaga sinasabi yan sa mga reaction ko, sa live ko. Time is the best truth teller, no? Darating at darating ang araw, lalabas ang katotohanan. At eto na, no? Lumabas na yung katotohanan. Nagpakita na si Ate Perla Vlog ng kanyang ebidensya, ng kanyang breakdown. Ganon din si Kuya Brooks, no? Nagsalita na rin at nainis na rin sa'yo. Makinig ka daw at sumasobra ka na. Ngayon, it's about time na ipaglaban mo yung sarili mo. It's about time na depensahan mo yung sarili mo. Ikaw na naman ngayon ang maglabas ng ebidensya. Ilabas mo yung mga resibo, ilabas mo yung conversation na nagpapatunay na may mga taong nagbigay ng ganong mga amount. Doon sa mga binabanggit mo, may 90,000, may 10,000, may 15,000. At wala pang 50,000 ang natanggap ni Kalingap Dan. Ikaw ngayon ang maglabas ng ebidensya para malinis mo yung pangalan mo, para maipaglaban mo yung sarili mo, at ilabas mo yung sponsor na sinasabi mo nagbigay ng mga nasabi mong amount. Malaking kasiraan ito sa iyo, Medit, no? Makapal na lang talaga ang mukha mo kung taas noo ka pang haharap sa mga tao. Makapal na lang talaga ang mukha mo kung taas noo mo pang iharap yung mukha mo doon sa mga kakilala mo, lalong-lalo na sa Naga College Foundation, kung hindi mo mabibigyan ng linaw ito. Hindi lang ito ordinary supporters na sinisiraan o binabas ka lang. Imagine Kuya Brooks, Kuya Brooks, kapatid ng founder ng Kalingap, 'di ba? Tatay ng collab team mo na si Dan, 'di ba? At si Ate Perla na isa sa naging founder at admin mo nung time ng Dadit. Malaking kahiyan ito sa iyo, Medit. Alam ko, defend mechanism mo lang yung pagtapang-tapangan mo, pero deep inside, durog na durog ka. Hindi ka normal na tao kung sabihin mo hindi ka apektado sa lahat-lahat na nangyayari ngayon sa social media. Diba? So, ang pinaka-solusyon dito is magpakumbaba ka. Tanggapin mo kung meron kang nagawang kasalanan. Humingi ka ng public apology dahil sa publiko mo pinahiya yung mga tao. Diba? At magpakumbaba ka, magpasalamat ka doon sa mga taong nakatulong sa'yo. Alam mo kung bakit ano ang mas nakakahiya? Itong mga taong involved na to, J. Brad, Ate Perla Vlog, Kuya Brooks, Anarita Reyes, Kalingap, ito yung mga taong tumulong sa iyo at naging tulay mo, naging hagdan mo kung saan ka ngayon at kung ano yung kinatatayuan mo ngayon. Baliktarin man ang mundo, Medit, wala ka pa rin magagawa kasi ito yung mga tao na to. Kasi kung hindi dahil sa mga tao na to, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Wala yung mga blessings na natatanggap mo, wala yung mga oportunidad na natatamasa mo ngayon. Lalong-lalo na yung mga sponsors na yan, hindi mo yan nakilala kundi dahil sa mga taong tumulong sa iyo. Lalong-lalo na sa Kalingap. Diba? So, wala na, Medit, wala nang rason para magmataas ka pa, wala nang rason na ipaglaban mo pa yung pride mo. All you have to do is magpakumbaba ka, humingi ka ng pasensya sa mga taong nasaktan mo, no, sa mga taong siniraan mo, i-accept mo yung pagkakamali mo, and you owe a public apology doon sa mga taong, diba, naloko mo. Medit, ang utang na loob, hindi yan mababayaran. Walang halaga yan, walang katumbas na halaga yan. Pero, ang gratitude na tinatawag, respeto at pasasalamat. Yun lang yun ang kapalit noon. Di ba, Medit? So, di ba, kahihiya, nakakahiya. Kung
Kung ikaw wala nang kahiya sa sarili mo, para na lang sa pamilya mo, Medit. Para na lang doon sa mga tao nakapalibot sa iyo at para na lang doon sa mga taong sumusuporta at nagmamahal pa sa iyo ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Everybody deserves a second chance, no? Deserve mo pa ang second chance kung magbago ka, tanggapin mo yung mga pagkakamali mo. Nakakahiya. Andyan na yung mga oportunidad, andyan na yung mga tao na pwede mong gawin na tulay or daan para maabot mo yung success na gusto mo sa buhay. Pero pag hindi mo pa iningatan yan, baka isang araw magising ka na lang, wala na lahat yan sa'yo. Aanhin mo ang karangyaan ng buhay mo ngayon, aanhin mo ang kasikatan mo ngayon. Kung kaliwat kanan, durog na durog ka, di ba? Meron mga taong nakangiti humarap sa iyo, pero sa isang tao nakangiti, merong 10 tao dyan na naka-ismid sa iyo dahil sa mga issue ngayon. Di ba? Para na rin sa eskwelahan na, di ba, na nirerepresentahan mo, di ba? Ang laking kahihiyan. Kung wala ka ng hiya sa pamilya mo, sa sarili mo, para na lang doon sa mga taong nasa palibot mo ngayon na patuloy na nagmamahal at sumuporta sa iyo. So, ayan, no? Maraming salamat po, guys. And it's a lesson learned sa iyo, Medit. Kung hindi mo pa yan na-gets kung ano yung mga bumabalik sa iyo ngayon, ewan ko na lang, di ba? So, thank you so much and God bless everyone. Until next reaction ko po. Bye-bye.